back sa Legal Minds at ano ang ating ano? Hashtag HQOTD. OTD. Hugot question of the day. Kasi karamihan puro hugot talaga. Kasi nga puro pamilya yung pinag-uusapan. Alam mo sa totoo lang, pagka ako lalo nung last, itong dumaan yung weekend, binasa ko yung mga karamihan sa mga nakakalungkot. Sa totoo lang, nakakalungkot. Totoo naman, kasi yung iba doon, tungkol sa adoption. Tungkol sa mga anak nila. Kung paano daw yung custody. Mostly sa asawa din. Asawa din, yan. Marami din yan. Tapos yung nagreklamo mga babae. Yes, karamihan. May sa lalaki. Ha? Ewan ko ba Basta akin doon, may nagpa-file mostly ngayon. Equal na dati, mas marami yung babae na nagpa-file. Ngayon pareho na. May lalaki, daming lalaki nagpa-file ng annulment against the wife. Talaga? Same reason din do. Same reason. Same reason. Bakit ganun, attorney? Dati, mas gusto based on the data ba or the study or sa isang Chuba Chenes? O talagang ano pa? Dati, mas maraming babae gusto humiwalay. Ngayon, lalaki na? Lalaki na. Yes, Talaga? and mostly yung pinag-away nila, money. Money pa rin. Money. Ako, lagi ko kasi sinasabi pagka nagpo-programa tayo, the more you have to think about yung marriage di ba? Correct. Pag-isipan ninyo na itong taong makakasama ninyo Yung kailangan yung third party, second na yun sa reason. Mostly Pera talaga. Pero naman kasi ngayon, hindi naman sa tinitignan natin ang mga millennials, no? Pero marami kasing mga millennials ngayon na nagiging materialistic talaga. They love the person because of material things. Mga things talaga na mahal kita dahil kailangan kita. Mahal kita dahil kailangan kita. Dapat kailangan kita dahil mahal kita. Oo. Ngayon, mahal kita dahil kailangan. Linya yan sa isang movie, sino ba yan? Ha? Alam ko sino yan, Sino? John Lloyd and sino yung... Parang ano yata. Bea Alonso. Oo, yung may one more chance ba yan? Mahal kita dahil kailangan kita. Ganoon. Parang ganun. Mahal kita dahil kailangan kita. Or kailangan kita dahil mahal kita. Pero mas maganda na yung kailangan kita kasi mahal kita. Correct. Iba yun. Ibig sabihin nun, talagang galing sa puso yun. Talagang nagmamahal ko doon sa tao. Hindi mo siya minamahal because of something. May nasabi na ba sa iyo niyan? O may nasabihan ka na ba niyan? May nagsabi na sa akin. Na ano? Yun, kailangan kita dahil mahal kita. The other way around. Wala naman, wala. hindi pumapasa sa akin. Yung mga Sa akin yung ganyan-ganyan. isa. Talaga ba? Mahal kita dahil kailangan kita. Kailangan natin mabuhay. Ibang kaso na yun. Kailangan natin mabuhay pare-pareho. Ibang kaso na. Lalo na pag may kotse. Totoo. Ay, naku. At saka may mga anak ng pinapag-aral. Hindi naman ganun din. Di ba pa yun? Binata pa ako nun. Hindi, ibang issue. Hindi, ibang issue yun. Mamaya ng konti may sumulak dito. Hindi, iba po yun, iba. Hindi naman nag-a-apply sa'yo, ba't ka nagre-react? Dati, hindi nga yun yung sinasabi ko. Ako binata pa. So, ikaw yung nililigawan? Kasi nung panahon ko, pwede na yung babae magsabi ng nararamdaman niya. Oo. Sabagay ngayon, pwede rin naman. Ay, mas ang mga babae ngayon. Pero noon, pwede naman. Pwede na. Sa akin, I really don't mind. Talaga? Nung ako yung nagtatrabaho sa isang fast food restaurant, syempre kayo magkakasama araw-araw, so kayo nagkakain laban. Yes. May ganun ako. May ganun ako. Okay lang sa'yo. Okay sa'kin. Yung iba kasi ayaw pa rin eh. Ayaw nila na nauuna yung babae. Saka nag-iiba talaga. Kunyari, friend mo siya, di ba? Friend mo siya. Tapos nagtapat siya ng pag-ibig sa'yo. Mas na-appreciate mo kung gwapo ba ito, maganda ba ito, mabait ba ito. Umiiba yung paningin mo eh. At kung minsan, kadalasan, nafo-fall ka. Ganun ba yan? You're learning to fall in love. Sa akin ba galing yung question ngayon? Hindi. Iba. Actually, iba to. Iba yung ating hugot question of the day. Sige na nga, puntahan na muna natin nang mapag-usapan na. Sige. Ito na. Ang ating hashtag HQOTD na syempre galing pa rin ito sa ating mga Facebook followers. At ang kanyang... mukhang. Pero ito ang kanyang katanungan. May kinalaman to sa bago ang pagpapakasal. Ayan. So ito yung kanyang katanungan.
Marami po sa ngayon, lalo na sa mga sikat o artista ang pumirma sa prenuptial agreement bago sila ikasal. At ang tanong ko po, gaano po ba kahalaga ang kasunduang ito? Lalo na po kung hindi naman po mayaman ang mga ikakasal. Mandatory po ba ito para sa mga nagbabalak ikasal? Hindi po ba ito magastos? Ano-ano po ba ang mga maaaring advantages at disadvantages nito? Yan. Prenuptial agreement. So, yung prenuptial agreement, ano yung advantages, ano yung disadvantages, ano naman yung prenuptial agreement? Mostly, yung prenuptial agreement kasi, ang purpose niyan is to, kailangan may tinatawag na financial stability nung mag-asawa. Okay. Financial stability ng mag-asawa at saka yung tinatawag na financial stability ng kanilang anak. Granting na mag-aaway sila in the near future. Okay. And also, to prevent yung away nila because of money. So, to reduce conflict. But, ang mostly naman, yung nag-execute ng prenuptial agreement, hindi sila naniniwala sa forever. That's why... Hindi yun niniwala nga. sa forever. Parang naninigurado, ganun. Parang naninigurado. Kasi ano ba itong prenuptial agreement? Kasi in the Philippines kasi, yung prenuptial agreement, kailangan yan i-execute before marriage. Okay. Hindi kasi, ang batas kasi, when it comes to marriage, hindi pwede based on agreement. Di ba bawal yung sabuatan? Di ba? Yes. So, hindi pwedeng mag-agree except property relationship. But kailangan i-execute yan before marriage, hindi after. Okay? Before marriage, kailangan i-execute yan. Then aside that, kailangan i-execute before marriage. Pag after marriage na, hindi pa pwede yan. Except kailangan mag-file sila ng petition sa court. Petition for judicial separation of properties, parang ganon. Kasi, yung prenuptial agreement, kailangan yan kung may ibang agreement yung mag-asawa. Kasi kung walang prenuptial agreement, yung property relationship ng mag-asawa is based on absolute separation of property. For example, nagpagkasal kayong dalawa. Absolute separation of, absolute community of property. So, yung isa Ang ibig na. sabihin doon, ang property ni wife, property ni husband. Ang property ni husband, property ni wife. Yun yan. Except pag may prenuptial agreement. Kailangan yung prenuptial agreement, i-execute yan before marriage. Okay? Then, for example, yung kasal nila hindi natuloy. What will happen to the prenuptial agreement? Naging void. Kasi based... So parang walang nangyari. Yes, based kasi yung prenuptial agreement sa kasal. Okay? Except yung mga stipulation doon na hindi based on marriage. For example, support, another is recognition sa bata, ganon. Ang tanong dyan, sino ang pipirma ng prenuptial agreement? Ang pipirma nun, depende. Pag minor ang kinasal, say minor kasi in marriage, 18 to 21, kailangan pipirma ang parent concerned. Oh, okay. So, hindi lang si future husband at saka si wife, pipirma din yung mga magulang if 18 to 21. Okay. Then, kailangan ipanotarize yun. Then, iparegistered sa local civil registry kung saan kinasal ang mag-asawa. For example, nagpakasal sila sa Manila, kailangan ipa-registered yun sa Manila. And also, ipa-registered yun sa Registry of Deeds kung saan located ang properties. Yun yan. Yun ang ibig sabihin ng prenuptial agreement. Kasi pag walang prenuptial agreement, absolute separation of property. Pag may agreement, pwedeng conjugal partnership of gains. Ano ba yung conjugal partnership of gains? Ang ibig sabihin doon, ang property ni wife kay wife, ang property ni husband kay husband. Yung income ng kanilang property, yun lang ang conjugal. Oh, Yun yan. okay. Or pwede rin absolute separation of properties. So, depende sa agreement ng mag-asawa yan. So, ibig sabihin, attorney, it doesn't matter kung mayaman o hindi yung ikakasal. Yung prenuptial agreement kasi, hindi lang pinag-usapan dyan ang properties. Okay? Pinag-usapan din doon kung paano yung agreement ninyo sa family relationship. For example, sa management sa bahay. Pwede nyo ipag-agree yan. Okay. Yung sa support, pwede ipag-agree yan. Pwedeng pag-uusapan yan. But yung main focus ng prenuptial agreement, property relation. It means, when you say, hindi mayaman, yes, possible hindi ka mayaman nung kinasal ka. But what if, nung kinasal ka na, yumaman ka? So, doon mag-a-apply. Kasi ang conjugal properties kasi, pag walang prenuptial agreement, lahat ng property ni husband, before marriage and after marriage na acquired are conjugal properties.
So yun yan. So ibig sabihin, pwedeng nung kinasal ka, mahirap ka. But after marriage, baka yumaman ka. Yun ang purpose ng prenuptial agreement. So hindi siya ibig sabihin na yung prenuptial agreement for the rich lang. Kahit na yung mga average o yung mga mahirap, kailangan yung prenuptial agreement kung hindi kayo naniniwala sa forever. Yung parang nararamdaman yun na eventually pwedeng maghiwalay din kayo. Ganun yan. Yan. So, ang prenuptial agreement ay paghihiwalay ng yaman ng lalaki at ng babae pagka kumita na yung kahit na kumikita na yung negosyo, magkahiwalay pa rin. Yung prenuptial agreement, depende sa usapan yan. Okay. Kasi kung walang prenuptial agreement, absolute community of property ang property relationship. Okay. Pero pag may prenuptial agreement, pwede mag-usap kayo na yung property ni husband kay husband, property ni wife kay wife, yung income lang, Yun yung paghahati. yun ang conjugal. Pero kung magkahiwalay sila, attorney, paano magkakaroon ng... For example, si husband may building. Okay. Si wife may building. Then yung building may mga upa doon. So kumikita. Yung kita doon, conjugal yun. Pero yung building, separate yun. Yun ang ibig sabihin ng conjugal partnership of gains. But yung may iba din na tinatawag na absolute separation of property. It means yung property ni husband, including yung income kay husband lang, property ni wife, including the income kay wife din. So, absolute yun. Absolute Kumbaga, yun. magkahiwalay talaga yun. Kanila yung tigil Pero sa'yo. yung pag pumasok na siya sa loob ng prenuptial agreement, pwedeng pag-agreementan o pwedeng pag-usapan, parehas na sa atin ito kung sakaling kumita itong dalawang ito. Yes. Tapos ang usapan natin, pag kumita yan, hati tayo. Pag kumita yan, hati pa rin tayo. Yan. So, anong komplikasyon nito sa anak, attorney? Paano, Hindi, ang purpose kasi dyan, kung maghiwalay sila. Oh. Kung maghiwalay sila, then wawaldasin. Yun lang. Wawaldasin ni husband yung properties. Okay. Wawaldasin ni wife ang properties. Paano yan? So, paano naman yung inheritance ng mga anak? Yes. So, ito ang tinatawag na security of the financial stability ng mag-asawa at saka yung future inheritance ng mga anak. O, doon papasok yun. Kasi depende yun eh. Kasi ang prenuptial agreement before marriage, after marriage, hindi na kayo pwede mag-agree. Kailangan, kung mag-agree man kayo, kailangan mag-file muna kayo ng petition sa court and the court will be the one to agree or to approve. So it means, after marriage, hindi na pwedeng mag-usap kayo na, okay, yung sa'yo, yung sa akin. Hindi na. Mag-file muna kayo ng petition sa court and the court will be the one to agree on it or approve on it. But before marriage, pwede kayo mag-agree. Before marriage, pwede na kayong mag-agree. That's why pre-nuptial, before marriage. Yun yan. Okay. So, paano yung sa anak? Kasi ang prenuptial, pang forever yan, di ba? Yes. Kumbaga, walang kontrata ito kung hanggang kailan. Yes. Or meron ba tong kontrata na kung hanggang kailan? Walang kontrata yan, except kung, for example, you want to amend it, mag-file kayo ng petition sa court. Para malift na siya. Para mawala yun. Mawala yun. So, say, paano sa anak? Yes, for example kasi, kung absolute community of property, so it means kahit na yung kumikita si husband, si wife hindi kumikita, tapos naghihiwalay sila, winawaldas yung property ni wife, may epektuhan yung property, yung inheritance ng mga anak. Diba? So, that's why, yun ang purpose ng prenuptial agreement. That's the advantage, attorney. That's advantage. Meron bang disadvantages yung pagkakaroon ng prenuptial agreement? Walang disadvantages. Unless- Except, pangit ng pakinggan na hindi ka naniwala sa forever. Yun lang. Or Yun hindi lang. walang Wala tiwala yung kang lalaki. Walang tiwala sa isa't Wala isa. rin tiwala yung babae. Ganun. Pero if you've agreed on magkasama it, ba kayo? oo nga eh. Pero kung pareho kayo nag-agree naman na magkaroon kayo ng prenuptial agreement, it's, Excuse me. it doesn't matter. Kasi before the family code, Nagkamutin. okay? Before the family code kasi, yung civil code ng Pilipinas, kung hindi kayo nag-agree ng prenuptial agreement, wala kayong prenuptial agreement, ang sabi ng batas, may default property relationship kayo. Ano ba yung default property relationship? Yun ang tinatawag na conjugal partnership of gains. It means pag hindi kayo nag-agree ng property relationship ninyo, yung property ni wife kay wife lang, property ni husband kay husband lang, yung income, yun ang yung conjugal. conjugal. That was before the family code. But after the family code, after 1988, iba na. Yung default property relationship, absolute community of properties. Kaya, doon that's yan. why yung iba nagkakaroon ng prenuptial agreement. That's why, yes, prenuptial agreement yun. So,
pagka natsugi yung dalawa, paano ang hatian mo sa mga bata? So, Is it 100%. absolute pa rin 100%. yun, yung 100%. inheritance? Kasi ang property relationship lang ng mag-asawa. Oo, yun lang naman yung pinag-uusapan. Oh sa yes, for pinakasal. example, namatay yung dalawa, mag-asawa. So it means absolute separation sila. So may share yung bata sa property ni husband, may share yung bata sa property ni wife. Yun ang purpose niyan. But ang maganda kasi ng tinatawag na prenuptial agreement, hindi mag-aaway ang mag-asawa. Kasi mostly yung pinag-aawayan, if you see the data, mostly yung nag-file ng annulment, nag-aaway sila because of money. Because of the prenuptial agreement, it will prevent or reduce conflict ng mag-asawa. Kumbaga mabilis ang usapin pagdating sa paghahati ng ng ari-arian. Ganun. And mostly applicable to sa mga mayayaman. Oo nga. Actually, Mayayaman. Artista doon papunta yung karamihan. susunod kong question. Oo. Paano pag napatunayan ng husgado, ng initiative ay hindi galing doon sa lalaki, galing sa magulang? That's why kasi yung prenuptial agreement hindi na kailangan ipa-approve sa court yan. Oh, pero yung initiative galing siya sa magulang. Na magkaroon sila. Parang yung pinilit prenuptial. lang yung lalaki kasi Oo. Dahil mayaman yung isa. mayaman yung Hindi kasi pamilya. yung prenuptial agreement kasi, yung pinag-uusapan dito, the conjugal properties. Ano ba yung conjugal properties? Ano ba yung properties na covered ng conjugal properties? Doon nag-a-apply ang prenuptial agreement. Hindi naman kasama yung inheritance ng bawat galing na isa. magulang. Yung galing na magulang, properties sa magulang, hindi kasama yun sa conjugal properties. Ibig sabihin, attorney, hindi pwede manghimasok ang mga magulang nung ikakasal kung maglalagay sila ng prenuptial o hindi. Yes. Same also na yung mga in-laws, hindi kasama sa inheritance ng asawa. Okay. Clarify natin yan, ha? That's why gusto ko mapakasal sa kanya kasi anak siya ng mayaman. Anak siya ng mayaman, but kung kinasal ka doon sa kanya, it will not make you the anak of mayaman. Yes. Di ba? Kasi you are still in-law. It means, pag yung mga properties na magulang ng asawa mo, hindi yan maging conjugal properties, except pag ibigay yon sa mga in-laws mo. Ganun yan. So, parang just, sabi nga ni attorney, parang it's just an assurance, security lang talaga. Security. Ng properties ng bawat isa. Para eventually, yun nga, doon sa mga hindi naniniwala sa forever, yan ang kanilang option. Okay sana kung tuloy-tuloy. For example, Yes. yung kay Chris Aquino, di ba? Kay Chris and James Yap, I yan, believe, oo. nag-undergo sila ng Pero you would understand that. There was kasi- no prenuptial agreement. There was no ba? That's why malaki ang nahati. Saka in the first place, walang kasal na naganap. Oh, yes. Oh. Dahil void oo. yun eh. Void. Hindi naman Correct. talaga, wala talagang kasal na naganap. Yes, yes. So hindi siya hindi papasok dun. Yung prenuptial agreement, yung pinag-uusapan ng prenuptial agreement, kasal. Okay? It means, hindi valid ang prenuptial agreement kung walang kasal. Kasi from the word prenup, nuptial, it means may kasal. May kasal. So kung walang kasal, kung void yung kasal, di void din yung prenuptial agreement. Yung ganyan, attorney, kailan dapat i-file? Yun, I mean, yung- months ba dapat? Hindi, actually, Before the kasal? basta before marriage. Anytime before marriage. Kailangan, Wala namang timeline. yes. Hindi po, kung gumagawa kayo ng agreement during marriage, it will make the contract void. Kailangan talaga before. Kailangan marriage. before marriage. Okay. Pag-isipan. Siguro, tama. Pag-isipan. Di ba, mo no? muna. Pag-isipan, no? Oo. That's only an option. Oo. By the way, yung Hindi naman siya prenuptial mandatory, agreement, attorney. hindi yan mandatory sa Ayan. mag-asawa. Oo. It's only an option kung gusto mong i-protect yung property relationship mo, financial stability, ayaw niyo mag-away na mag-asawa because of money. Oh, yun lang. But it is not mandatory. Or pwede siyang maging bahagi ng utang. For example, ayaw kong maging bahagi ka ng aking transaksyon Yes, yes. sa aking mga naging negosyo. problema Ayan, sa oo. negosyo. That's why, ganyan. nga. For example, may iba kasi dyan na, for example, yung credit card. O, yung credit card. Utang ni wife. Hala, swipe. Then pag utang na, nawala si wife, naghiwalay. Yung kontrata kasi, pwedeng i-charge yun ng asawa. Conjugal kasi yun. Conjugal yun eh. But ang conjugal kasi, sabi ng batas, ano ba yung obligation na i-charge sa conjugal properties? Kailangan pumapayag, may consent si husband. For example, umuutang si wife, kailangan may consent si husband. Kung walang consent si husband, pwede bang i-charge yun sa conjugal properties? Pwede pa rin. But only to the extent na yung family benefited.
Masyadong komplikado. Komplikado naman Complicated yun. yan. Kailangan i-prove sa court yan. Parang sa parang mitsa siya ng away. Correct. It's an away. Kailangan, for example, umutang si wife para bumili ng mga damit, bumili ng ano-ano. Luxury. So hindi pwedeng i-charge yan sa conjugal properties kung hindi pumapayag si husband. Ay, sa akin, okay lang yun. Okay. Okay, magbe-break na muna tayo para tuloy-tuloy po ang usapan dito lamang sa Legal Minds!